Sa nagdaang taon, maraming usaping lang lumutang kay Digong Duterte, lalo na sa kanyang pagharap sa Senado, sa issue ng war on drugs, sa kanyang crime against humanity na 8,000 katao ang namatay, sa mga sinasabing Operation Tokam, kasama na rito mga civilian, drug lord, drug pusher, drug runner. At sa usapin din ni Sara Duterte sa kanyang sinasabing korupsyon at nakaambang ika-4 na impeachment. Ang sabi ng isang astrologer ay malamang daw na hindi na manalo ng mayor ng Davao City si Digong Duterte sa susunod na midterm election ngayong 2025. Kaya ako naman hindi na ako nagulat dahil talagang nabudol tayo ng magamang ito sa usapin ng sinasabing korupsyon, lalong-lalo na si Digong sa nagdaang pandemya, sa usapin ng multibilyong piso na nangyari sa nagdaang pandemya, sa issue ng Parmali, sa mga overprices na sinasabing face mask, face shield, at mga vaccine na ginamit para sa ating mamamayang Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz, na grabe talaga ang mga nangyaring korupsyon ito. Sinasabing may pakana ito ay lalo na itong si Digong Duterte sa pamumuno ng kanyang mga kaalyado na si Bongo, si Bato de la Rosa. Ang mga ginawang pagkangkam sa salapi ng taong bayan ay talagang sinasabi na gising na rin ang mga taga Davao City na hindi na nila iboboto ito si Digong para maging mayor muli ng kanilang bayan. Sa kanalipas ng ilang araw binaha ang 7 barangay sa kanilang nasasakupan na sinasabing isang ordinaryong thunderstorm lang ay talagang gabaha na naman, na hanggang ngayon pala hindi na nagagawa ang mga drainage mismo sa lungsod ng Davao. Kaya sa konting pag-ulan lamang talagang binabaha na ito dahil nga sa usapin ng korupsyon sa pamumuno ng mga Duterte, lalong-lalo na ito si Sara Duterte na naging mayor din ng Davao City, ang kanyang kapatid na si Baste at tatakbo ngayong vice-mayor ng kanyang ama. Talagang hindi na mananalo talaga ang mga Duterte sa Davao City. Kaya nga talagang maaring tama itong sinasabing prediction na isang astrologer na talagang bilang na ang araw ng mga Duterte sa mundo ng politika, lalo na sa mga sinasabing pagbubudol, lalong-lalo na sa ordinaryong si Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung saan kukunin ang kanilang 3 beses na pagkain sa pagkainan dahil nga sa taas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko at ang walang humpay nagpataas na tubig gasolina na sinasabing sa kanilang pangdarambong ng salapi ng taong bayan, tayo ngayon ang nakakaranas ng kahirapan. Sana naman talaga na mangyari itong sinasabi na isang astrologer na maaring hindi na manalo si Digong hindi na maaring manalo si Digong sa Davao at ang kanilang iboboto daw, ang kanilang iboboto ay si upcoming mayor niya na susunod na mayor ng Davao na si Carlo Nograles. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, magmamadyak dito sa kaganapan na nangyayari po sa ating buhay, dito sa ating mahal na inang bayan.